Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mundong puno ng inggit, paghahambing at panggagaya, maraming tao ang nawawala sa kung sino talaga sila. Kaya sa aking pagbigkas ngayon, ipaliliwanag ko ang thesis na tumatalakay sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili, pagtanggap sa sariling pagkatao at ang tunay na ibig sabihin ng pagiging ako. Ang ako bilang biyaya, ang thesis na nagsasabing ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Ang ibig sabihin nito, ang ating pagkatao ay isang regalong hindi natin pinili. Hindi natin napili kung saan tayo isisilang, sino ang ating magiging magulang o ano ang ating estado sa buhay. Ngunit kahit hindi natin ito pinili, ito ay isang biyaya na ating matatanggap. Ngunit ang pagtanggap ay hindi sapat. Kailangan din natin itong isabuhay. Ang pagiging ako ay hindi lamang basta pag-iral, kundi isang responsibilidad na paunlarin ang ating sarili. Ang natatanging pagkakakilanlan. Sinasabi sa thesis na ito, natatangi ang aking pagmemeron, sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Bawat tao ay may sariling karanasan, talento at pananaw sa buhay. Dahil dito, hindi dapat ikumpara ang sarili sa iba. Hindi natin mahahanap ang tunay na kaligayahan sa panggagaya, kundi sa pagtanggap ng ating sariling pagkakaiba. Ang pag-ako sa sarili. Ayon sa thesis na ito, hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Ang pag-ako sa sarili ay nangangahulugang pagiging responsable sa sariling buhay at desisyon. Hindi po tunay na magiging ikaw kung lagi kang sumusunod lang sa gusto ng iba. Sa pag-ako sa sarili, unti-unti mong matatagpuan ang iyong direksyon at layunin sa buhay. Hindi sa panggagaya nakakamit ang katuparan. Sinasabi rito na hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaring itakda ng iba. Ang katuparan sa buhay ay hindi bunga ng pagkopya sa ibang tao, kundi ng pagtuklas sa sarili mong daan. Ikaw lamang ang may kakayahang magtakda ng kahulugan ng iyong tagumpay. Papel ng karanasan at ugnayan. Ayon sa thesis na ito, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan. Sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay, masaya man o masakit, mas lalo nating nakikilala ang ating sarili. Gayon din, sa pakikisalamuha sa ibang tao, mas nauunawaan natin ang ating pagkatao. Ang buhay ay hindi tuwid. Sinasabi sa thesis na ito, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang buhay ay puno ng pagsubok at pagkakamali, ngunit sa bawat pagkakamali, may pagkakataong matuto at magbago. Ang thesis na ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat, mahalaga ang pagpapatuloy sa paghahanap ng tunay sa ating sarili. Sa kabuuan, itinuturo ng thesis na ito na ang ako ay hindi basta ibinigay lamang. Ito ay isang biyayang kailangang tuklasin, tanggapin, linangin at isabuhay. Ito ay patuloy na nahuhubog sa bawat karanasan, desisyon at pagpiling ginagawa natin. At sa huli, hindi sapat na maintindihan lamang natin ito. Mahalagang maisabuhay natin ito. Maraming salamat po sa pakikinig.